Hindi na bago sa mundo ng politika ang pagpasok ng mga artista. Subalit sa kasamaang palad, may ilan sa kanila na nasangkot sa mga kontrobersya sa kaso ng graft and corruption. The Philippine Showbiz List presents mga artista na politiko na nagkaroon ng kaso sa graft and corruption. Herbert Bautista. Si Herbert Bistec Bautista ay isang aktor at politiko na nagsilbing mayor ng Quezon City mula 2010 hanggang 2019. Nakilala siya sa kanyang mga natatanging pagganap sa pelikula at telebisyon. Sa kabila ng kanyang matagumpay na karera sa showbiz, nagdesisyon si Herbert na pumasok sa politika, kung saan siya ay naging matagumpay sa kanyang paglilingkod sa Quezon City. Karelasyon ngayon ni Herbert si Rufa Gutierrez. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi nakaligtas si Herbert sa ilang kontrobersya. Noong November 2023, kasama ang dalawang iba pa, kabilang na ang CEO ng Geodata Solutions Inc., siya ay inakusahan sa Sandigan Bayan, 1st Division, ng hindi tamang pagbili ng isang information system para sa Quezon City noong June 2019 na nagkakahalaga ng mahigit 16 million pesos. Noong December 2023, si Herbert ay humarap sa Sandigan Bayan at nag-plead not guilty sa mga kasong graft na kinasasangkutan ang paggamit ng 25.3 million pesos na pondo ng gobyerno para sa isang solar power system at waterproofing works sa isang civic center building na ipinagkatiwala sa Signet Energy and Power Asia Inc. Noong March 2024, ibinasura ng Sandigan Bayan ang kanilang mosyon para sa leave to file demurrer ukol sa kaso. Sa kabila ng mga legal na isyong ito, noong January 20, 2025, si Herbert at ang kanyang administrator ay napatunayang guilty ng kasong graft kaugnay ng isang anomalo sa pagbili ng 32.11 million process automation system. Siya ay pinarusahan ng Sandigan Bayan ng pagkakakulong ng hanggang 10 taon at walang hanggang diskwalifikasyon mula sa posisyong pampubliko. Joseph Estrada. Si Joseph Erap Ejercito Estrada ay isang politiko at dating aktor na nagsilbing ika-13 Pangulo ng Pilipinas mula 1998 hanggang sa kanyang pagtanggal sa pwesto noong 2001. Siya ay inalis sa pwesto matapos ng ikalawang EDSA People Power Revolution, kung saan siya ay impeached bilang Pangulo. Sa kanyang karera sa pelikula, gumanap siya sa mahigit 100 na pelikula at naging producer ng higit 70 films. Noong 2007, nahatulan si Erap ng reklusyon perpetua sa kasong plunder. Kaugnay ng umano'y nakaw na pondo mula sa gobyerno na umaabot ng $80 million. Ngunit binigyan siya ng pardon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tumakbo siya muli bilang Pangulo sa 2010 na halalan, ngunit natalo kay Senator Benigno Aquino III. Sa kabila nito, nagsilbi siya bilang 22nd Mayor ng Maynila mula 2013 hanggang 2019. Bong Revilla. Si Ramon Bong Revilla Jr. ay isang aktor, direktor, producer at politiko na kasalukuyang naninilbihan bilang senador mula pa noong 2019. Anak siya ng tanyag na aktor politiko na si Ramon Revilla Sr. Kaya hindi nakapagtataka na naging isang action star din si Bong noong dekada 80 at 90. Sinimula ni Bong ang kanyang karera sa politika sa Cavite, kung saan siya naging vice governor at kalaunan ay governor. Taong 2004 nang unang mahalal siya bilang senador at noong 2010 ay muli siyang nanalo sa halalan at naging top-notcher sa senatorial race. Noong June 2014, nasangkot si Bong sa kontrobersyal na Janet Napoles pork barrel scam. Naglabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant laban sa kanya at iba pang mga akusado. Agad namang sumuko si Bong sa anti-graft court ilang oras matapos ang utos. Sa kabila ng mabibigat na akusasyon, napawalang sala siya sa kasong plunder noong December 2018. Gayunpaman, inatasan siyang ibalik sa pamahalaan ang halagang 124.5 million pesos bilang civil liability. Nanatiling nakapending ang ilang kasong graft na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng kanyang discretionary funds na nagkakahalaga ng 517 million pesos hanggang sa tuluyang ibasura ng Sandigan Bayan ang lahat ng ito noong 2021. Sa kabila nito, hindi pa rin naibabalik ni Bong ang halagang iniutos na bayaran bilang bahagi ng kanyang civil liability. Matapos ang lahat ng kontrobersyang kinaharap, matagumpay na nakabalik si Bong sa Senado noong 2019. Noong May 2023, muling naitalaga siya bilang chairman ng partidong Lakas CMD kapalit ni Sara Duterte na nagbitiw mula sa partido. Ngayong nalalapit na ang halalan sa 2025, nakatakdang muling tumakbo si Bong para sa re-election sa ilalim ng Administrasyong Alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition. Roderick Paulate. Si Roderick Paulate ay unang nakilala bilang isang mahusay na komedyante at host. Ngunit hindi lamang siya nalimitahan sa komedya, pinatunayan niya kanyang galing bilang isang dramatic actor.
Pinasok ni Roderick ang politika noong 2010 nang mahalal siyang konsihal ng ikalawang distrito ng lungsod ng Quezon. Gayunpaman, dumaan siya sa maraming kontrobersya. Noong 2016, siya ay tinanggal sa posisyon ng Office of the Ombudsman na sa umano'y pag-hire ng mga ghost employees. Sa kabila nito, muling tumakbo si Roderick para sa ikatlong termino bilang konsihal at nanalo pa rin. Subalit noong December 2016, binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon ng Ombudsman at ibinalik siya sa serbisyo publiko kasama ang 3 pang opisyal ng Quezon City. Sa kabila ng tagumpay na ito, hindi pinalad si Roderick sa kanyang pagtakbo bilang Vice Mayor noong 2019 at sa muling pagtakbo bilang konsihal noong 2022. Sa parehong taon, December 2022, napatunayan ng Sandigan Bayan na nagkasala si Roderick sa kasong graft at siyam na bilang ng falsification of public documents kaugnay ng pag-hire ng mga ghost employees. Siya ay nahatulang makulong ng 10.5 hanggang 62 years, magmulta na kabuuang 90,000 pesos at permanenteng hindi na makakabalik sa anumang pampublikong posisyon. Inutusan din siya kasama ang kanyang driver at liaison officer na bayaran ang gobyerno ng 1.109 million pesos na may 6% na interes bawat taon hanggang sa lubusang mabayaran. Sa kabila ng hatol, nagsumiti si Roderick ng motion for reconsideration noong January 2023. Gayunpaman, ito ay tinanggihan ng korte na nagresulta sa patuloy niyang laban sa legal na sistema. E.R. Ejercito. Si Emilio Ramon Pelayo Ejercito III, mas kilala bilang E.R. Ejercito, ay isang aktor at politiko na naglingkod bilang governor ng Laguna mula 2010 hanggang 2014. Bago pa man siya naging governor, siya nagsilbi bilang mayor ng Pagsanhan, Laguna mula 2000 hanggang 2010. Ipinanganak siya bilang anak ng aktor na si George Estregan at pamangkin ng dating Pangulo at dating mayor ng Maynila na si Joseph Estrada. Noong 1989, sinimula ni E.R. ang kanyang karera sa showbiz gamit ang screen name na George Estregan Jr. na kinuha mula sa pangalan ng kanyang ama. Sa kalaunan, naging mas kilala siya bilang George E.R. Estregan habang ipinagpatuloy ang kanyang karera bilang aktor. Noong 2001, pinasok ni E.R. ang politika at naging mayor ng Pagsanhan, Laguna, kung saan nanungkulan siya sa loob ng 3 termino hanggang 2010. Matapos ang kanyang tagumpay bilang mayor, tumakbo siya bilang governor ng Laguna noong 2010 at muling nahalal noong 2013. Gayunpaman, noong May 2014, tinanggal siya sa pwesto ng Commission on Elections na sa umano'y labis na paggastos sa kampanya para sa midterm elections noong 2013. Sa ilalim ng impluwensya na kanyang chewing si Joseph Estrada, kusang loob siyang bumaba sa pwesto 3 araw matapos ang hatol. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa politika, nadawit si E.R. sa ilang kontrobersya. Noong April 2019, hinatulan siya ng Sandigan Bayan ng 6 hanggang 8 taong pagkakakulong dahil sa graft na may kinalaman sa isang anomalya sa insurance deal noong siya ay mayor ng Pagsanhan noong 2008. Bukod dito, pinagbawalan din siya ng korte na muling humawak ng posisyon sa pamahalaan. Gayunpaman, hindi natapos dito ang kanyang ambisyon sa politika. Sa kabila ng hatol, tumakbo siya bilang governor noong 2016 at 2019, ngunit hindi siya pinalad manalo. Noong 2022, sinubukan niya namang maging mayor ng Calambay, Laguna, ngunit muli siyang natalo. Para sa darating na 2025 elections, inihayag niya kanyang balak tumakbo muli bilang mayor ng Pagsanhan. Jinggoy Estrada. Si Jinggoy Estrada, isang politiko at aktor, ay kasalukuyang nanunungkulan bilang senador simula pa noong 2022. Una siyang nahalal sa Senado noong 2004 at nanglingkod hanggang 2016. Sa kanyang bagong termino, siya ay tinalaga bilang President pro tempore ng Senado. Kilala rin si Jinggoy sa kanyang mga papel sa mga pelikulang aksyon tulad ng kanyang ama, ang dating Pangulong Joseph Estrada. 2 beses na nadetines si Jinggoy dahil sa mga kaso ng korupsyon. Noong 2001, siya at ang kanyang amang si Joseph Estrada inaresto matapos masangkot sa kasong plunder. Nakalaya siya noong 2003 at agad dinahalal sa Senado noong 2004. Makalipas ang 3 taon, napawalang sala siya sa mga paratang. Noong 2014, muli siyang kinasuhan sa pagkakataong ito na sa pork barrel scam kung saan naman pinakailaman niya ang 183 million pesos mula sa discretionary funds. Nakulong siya ngunit pinayagang magpiyansa noong 2016. Sa kabila ng kontrobersya, tumakbo siya sa Senado noong 2019 ngunit natalo. Nang sumubok muli noong 2022, muling nagbalik si Jinggoy sa Senado matapos na kanyang tagumpay sa halalan. Noong 2024, nahatulan si Jinggoy ng guilty sa isang bilang ng direct bribery at 2 bilang ng indirect bribery kaugnay ng paggamit ng Priority Development Assistance Fund. Pinatawan siya ng sentensyang 8 hanggang 9 na taong pagkakakulong para sa direct bribery at 2 hanggang 3 taon para sa indirect bribery. Pinagmulta rin siya ng hanggang 3 million pesos. Gayunpaman, napawalang sala siya sa mga kasong plunder.